Okay, HBC. One who sees fatherhood as a task, obligation, and is obsessed with directing children's life. No? So, determinative father. No, determinative. Hindi po ibig sabihin dito na nabibigatan yung father dito. Determined lang talaga siya na gusto niya yung pamilya niya maiayos. So, determination. Okay? Determinative father. Sociology pa rin tayo. 27. Strengthen capabilities of individual organization institutions to ensure sustainability. Capacity. Okay? Capacity. May kapasidad. No? Efforts. And broad distribution of their benefits. Hindi po asset. Yung asset po class, it's more about ano lang yung kapakipaginabang. Diba? Meron niyang tinatawag na assets and liabilities. Yung liabilities, yung mga walang kwenta. Okay? Kung sa business ba, parang yung liabilities, yung gumagasto-gasto ka. Yung asset mo, yung ganon. Yung strength focus, ano yun siya? Strength focus, meron na kayong strength. No? Kahit wala pa kayong gagawin na effort, alam na natin na may strength kayo. Pero dito kasi ang sagot, bakit capacity, kailangan mo ng effort. No? So, pag nag-exert ka ng effort, you can have the capacity. 28. So, ito yung tanong na to about to sa residence. Sa residence. No? Tanong, sagot dito ay, so, yung kuan daw, sabol, nag-asawa ka. Tapos may mga usap-usapan yan eh. Saan tayo titira? Pasipsip yan eh. Pasipsip sa pamilya. Doon tayo malapit kang nanay, katatay. Pag malapit kayo sa, example, pag yung nasusunod is yung husband, ang tawag po dyan ay patrilocal. Ibig sabihin, yung tatay yung nasusunod, saan niya gusto. Sometimes sa relatives niya banda. Pag matrilocal naman, yung wife yung nasusunod kung saan kayo titira. Doon tayo sa kuan, ganun. Kasi kung mag-away kayo dyan, bugbog sarado ka. No, wag ka talagang mag-away, no? Kasi kung nakatira ka sa matri, tapos ikaw yung nagloko na husband, nako. Bugbog sarado ka talaga dyan. No? So, doon na lang kayo sa neo-local. So, lalayo talaga kayo. Okay? Ang abon ko local, malapit sa maternal uncle of the groom. Okay? 29. Dual earners. Lata naman, no? A. 20-30. Single parenting. Halata naman, no? Di ba household is one parent only. Isang pamilya lang daw. Either naghiwalay yung father or nag-abroad, di ba? May tawag yun, immigrant eh. Nag-abroad kaya or lumipat ng ibang bansa. Plus, tinatanong sa board exam, is a single parent considered as family? Anong sagot mo? Consider ba daw na yung nanay tsaka may anak na pamilya? Ano kaya? Ano sagot mo? Kung sasagutin mo siya sa batas, sa EO 209, hindi talaga siya pamilya. Hindi. Kasi in connection din sa marriage, ang definition kasi ng marriage, babae at lalaki. Ganon, di ba? Sa pamilya naman, according sa batas, babae at lalaki, may anak. Ganon talaga. Kaso lang, mag-iiba po yan when we are talking about another academic field. Sociology. Ang sociology po, ang sinasabi po, yung single parent daw is considered as family. Yes. No?
Ganun po yan. So, wag po tayong masad na single parent ka lang, yung mumuhay sa'yo, may pamilya ka. Okay? Ganun po yan. Single parent pa niya, nanay ba niyan, or tatay. Sabi ng sociology, you are a family. Sabi ng batas, huwag muna tayo kuhan sa mga batas. No, iba-iba tayo ng meaning eh. No? So, nakita natin, di ba, na sa batas, iba yung meaning. Sa HBC, iba din yung meaning. Bakit yan kinakategorize? Kasi, yung HBC kasi, hindi yan more about batas. It's more about theories ng socio at psych. Pero, paglilipad na tayo sa another concept, which is SWPP, diba yung SWPP, Social Welfare Programs and Policy Service, ganun. So, it's more about batas yung pag-uusapan natin dyan, kung ano yung mga provisions ng batas, ano yung process. So, mag-iiba naman yung utak natin. No? Sa HBC, we are more about theoretical concept. Pag sa SWPP na tayo, makabatas pa tayo. So, mawawala ka agad yung thinking natin sa SWPP. Sa HBC. Kasi nasa SWPP na tayo. So, kinakategorize po natin ngayon na pag theoretical, no, HBC. Pag laws, concepts ng policies, ganun, SWPP. Okay? So, sa HBC, pamilya po yung single parent. Sa SWPP, it could be not. No? Lalo na pag may batas na kinote na iba ka agad, 31, transnational family. So, ito yung para kang meron kang dual citizenship. Sana all, no? Dual citizenship na parang, example, nanay mo ganito, nandito sa pumunta ng abroad, mga ibang bansa. Tapos, naka-apply na siya ng citizenship dun. Gusto kanyang kunin para dalawa na yung kuan mo, tirahan mo. 32. Entropy. Okay? Entropy. Ano ibig sabihin, sir, ng bifurcation? When we say bifurcation, the division of something into two branches or parts. Okay? Ibig sabihin, may nagkamerong dalawa. From the word bi. Diba? Uso yan sa bisexual. So, pag bifurcation, yung something na yan, hinati sa dalawa. Okay? May division na nangyari. Get me? Homeostasis, balance, the state of balance. Linear, naka-align lang. No? 33. Values to. No? They are much more important to people than folkways. They might include, no? Example, in Muslims, no? There is a clear boundary between male and female. Ganun po yan, no? Not following folkways may lead to ridicule, while not following mores may lead to harsh punishment. No? 34. Ito ba yung pagkakaiba? By virtue of meanings. Pag sinabi natin beliefs, sometimes tenets and conviction. Sometimes kasi no, yung word na beliefs, nare-relate siya sa religion. Diba? Religious belief, culture, shared belief, values. So doon muna nasi-share. No, di ba? Pag sinabi natin culture, ano yung culture dito? Sometimes when we are asking this question, ano yung culture dito? Ibig sabihin, we are addressing this question to number of people. Hindi ka pwedeng magtanong na, ano yung culture nyo?
hindi ko tinatanong yung iba, yung ikaw lang. Tatanungin, sasagutin ka naman. Hindi sir, yung culture namin dito, ito na po yung culture namin lahat. No? Sometimes the culture is seen as shared beliefs and oftentimes identity, folkways, day-to-day practices, norms, ano yung normal, and values, discerning what's good and right. 34. Societies change due to class struggle. Marx to. Diba yung kang Marx? Ano yung kang Karl Marx? Conflict theory. Kanina, na-talk na natin yung iba, si Emile Comte. Emile Durkheim po yan ha. Tsaka Auguste Comte. Na-combine lang. No? Emile Comte. Wala pong Emile Comte. Plato. Philosophy to si Plato. D. Spencer. Na-talk na natin yung kanina. 34. Who coined the phrase symbolic interactionism? Sino kaya? So, dito, accurate dapat. Herbert Blumer. Okay? Herbert Blumer. 36. Behaviors. Bakit behavior, sir? Di ba may interaction? Ano yung ginagamit natin in class mag-interact? Di ba behaviors natin? How we behave? 37. What does functionalist consider when studying a phenomenon like spiral state movement? Simple lang. How the movement contributes to stability. So kasi letter B, this is more about conflict perspective. Actually, dalawa lang kasi yung perspective sa sociology. Meron tayong functionalism, conflict theory, and symbolic. So itong letter B, it's more about conflict theory. No? Dito din sa letter A, functions that every person at protest play in the whole. So ito yung ibig sabihin ng symbolic. Ano daw yung function niya as a whole? Faction and division that form within the movement. Conflict pa rin yung letter D. So yung letter C talaga, ang ibig sabihin kasi ng functionalist, lahat ng bagay society may function and may contribution sa lipunan. Gaano man yan ka, sama. Yan po yung ibig sabihin ng functionalist. 38. This is the large difference between functionalist and conflict. Simple lang. The first perspective address large-scale issues facing groups, while the last examines more detailed aspects. Okay? Ganun po yan. Actually, large-scale talaga yung yung functionalist at saka conflict. No? Pero yung itong interaction, it's more about detailed. Kasi yung pinag-usapan niya kasi example, interactionism. Paano mo malalaman yung interaction ng mga tao kung hindi yan detalye? Ano yan? Ano yung sabihin? Basta nagkasiyahan sila dun. Hindi pwedeng ganyan. Dapat malaman mo ano yung reason ng kasiyahan nila, ano yung ginawa nila, saan sila gumawa ng ganun, ano yung reason nila ganun. So, kailangan mo maging detalyado dyan. So, itong functionalist and conflict, large scale, yung issue na tinitignan niya. Pwede ring generalize. Pwede ring pangmalakihan, comprehensive. Pero, itong interactionist, example, interaction sa tao. Example ganito, may krimen na nangyari. Tatanungin ka, paano mo malaman ngayon kung sino yung sumaksak?
kung wala kang interaction doon. So therefore, when we are saying interactionism, kailangan natin ng detalye. You get my point? No? Ganun po yan. Yung conflict perspective class, ganun na, awayan lang yan. Hindi na kailangan ng sobrang detailed. No? Sabihin lang natin, ay, nagrally yung mga ano nga yan, labor party na yan kasi hindi sila binigyan ng sweldo. O, ganun. So, sobrang vague. Ito ding functionalist. May function yan lahat na nangyayari. So, I can say statement na vague. Pero sa interactionist, hindi pwedeng vague. Dapat detailed. Okay? 39. Oh, mali kayo, di ba? Hirap, no? 39. What role do secondary groups play in the society? A. They are transactional. Task-based and short-term. Okay? Secondary lang kasi. So, short-term talaga. Pag primary groups kasi class, sila talaga yung bumubuo ng mga network. Sila yung simula ng connections. Tsaka, oftentimes, long-term yung connections. So, A. 40. When a high school student gets teased by her basketball team for receiving an academic award, she is dealing with competing. Ang sagot. Reference group. Bakit, sir? She is dealing with competing reference group. Kasi, pag sinabi kasi nating reference group, example, basketball player ka, sino yung favorite team mo? Lakers or Curry. So, you being a basketball player, yung reference group mo as magaling na team is yung Lakers. Okay? So, siya yung parang model, standard mo. Dito kasi, ang tanong dito, she is dealing with competing. Kasi, nag-achieve ka rin sa academic award. No? So, meron kang na-receive na academic award habang nasa basketball team ka. So, meron kang reference group. Kasi baka nag-achieve ka rin sa academic award kasi meron kang reference group. No? Basta yung reference group po, yan po yung standard base natin. Okay? 41. Which of the following is not an example of in-group? High school po. Pag sinabi nating in-group, yung part talaga na you feel so belong. No? Sa isang grupo. So, itong Klux Klan, no? Actually, to be honest, this is a religious group. No? KKK po nga tawag nila. Ito po yung basta religious siya na grupo. So, ang tanong kasi ay saan daw yung hindi parte ng in-group? So, para masagot to, i-define muna natin ano yung in-group. Yung in-group, yan yung a sense of na nasa grupo ka that you are feel part of. Yung part na belong ka ba? Di ba? Synagogue. Ano yung synagogue? Parang yung simbahan yan sa templo yan sa Israel. Sa synagogue. Of course, simbahan yan. Feel belong ka dyan. Klux Klan. O, relihiyon kasi to. KKK tawag dito. So, religious pa rin. Next is fraternity. O, of course, brotherhood yan. Pero, a high school, hindi yan belong. Kasi,
hindi porket nasa high school ka, bilong ka sa lahat. No? So, sa apat na to, yung ABC, in-group yan. Kasi it's more about brotherhood. Di ba, in religious din, we call them brothers and sisters. Yung synagogue, simbahan din yan sa somewhere in sa Israel, parang ganun. Sa Klux Klan, relihiyon din yan. And yung fraternity, brotherhood din yan. So yung tatlong yan, in-group yan. So, yung high school, mahuhulog siya sa itong last, out-group. Diba ito sa 40, may out-groups. O yan yun. Yan yung kahit nandyan ka, hindi mo pa rin feel na belong ka. Hindi necessary na nasa high school ka, parte ka na kaagad ng grupo. Okay? 42. Standard of one's own behavior. Reference. Di ba? Yan sinasabi ko. Example, gusto mong maging magaling na basketball player. So, sino tinitignan mo? Lakers. Stephen Curry. So, yung ganyan, sila Lakers at Stephen Curry, siya yung naging reference mo. Di ba? Standard mo ba? Ganun po yan. Okay? Yun po yung reference group. 43. Parent is worrying over teenagers. We wish to look at her child's. Ano daw? Ano daw tinitignan ng mga parent kung ikaw na medyo nalulung ka sa kahit ano? So, all of the above. No? And low self-esteem may wish to look. Sasabi kasi dito, worry, yung parent mo daw, nag-worry siya sa'yo, or dangerous destructive behavior, kasi baka yung mga reference group mo, o yung mga in-group mo, yun yung mga nakakahawa sa'yo. Diba itong yung reference group, ito yung mga taong sinusunod mo. Tsaka ito din in-group, ito yung grupo na kung saan ka feel belong. You are in the group. At ano din tong out-group? And dito na yung and low self-esteem. Di ba? Ano yung nag-separate sa dalawang clause, may clause dito. Itong word na and. So, itong nag-worry yung parent dahil naging destructive at dangerous yung behavior mo. So, hanapin niya kung sino yung mga nakakasalamuha mo ng malapit. Di ba sila yung mga reference group mo at saka mga in-group mo na mga malapit sa'yo? And then, low self-esteem may wish to look at her child. So, bakit po nalo-low self-esteem yung isang tao? Kasi, ito yung mga grupo or nabilong ka sa isang grupo na hindi ka belong. Di ba out group? Di ba pag parang transfer ka? Kasi before kasi naging transfer ako sa elementary. No? So, doon po no, so doon po ko naging out. Okay? So, all of the above yung sagot. You get me? I like them dyan kung gets nyo. No? Hirap sir, no? Ako, kung walang explanation to, iwan ko na lang talaga. 44. Two people who have, di ba? So, couple sila. Dalawa. So, they are dyad. Nung nagkaanak sila, ilan na yun? 3 na sila. Pwera na lang kung yung anak nila, quadruplets. Huwag naman sana, no? Kasi ang gasto niyan. No? Napapasubo tayo dyan. Hirap good sir, sabi ni si Jara. Anyway, explanation ng isa. No, so from dyad to triad. Easy lang naman to.
45. Is more likely to be an expensive leader. Of course, no? Expensive, expressive leader. Director of summer camp for chronically ill children. Diba nag-express ka talaga? No? Kasi masakit yung mga bata eh. No? So, para ma-at ease yung sakit ng mga bata, no, ikaw, in-express ka. In-express mo yung pagmamahal, na okay lang yan, may hope. Ito sa manager sa fast food, ay hindi. Kinakausap lang yan, okay, ano yung order? Bilisan, ganun lang yan. Sales manager, kung lang yun din yan, about lang yan business. High school teacher, nagtuturo lang yan ng lecture. Itong director ng summer camp. Have you experienced summer camp? Diba, ang dami encouragement dyan. And sobrang boring pag yung leaders nyo dyan, or yung director, hindi expressive. Alam ba naman, nagsali ka ng summer camp, tapos yung director sabihin lang, basta kumain kayo dyan, baka kayo na bahala. Diba sometimes yung mga director dyan sobrang expressive, diba? Encouragement. Ganun. 46. Which of the following is not an appropriate group for democratic leadership? Ano sa group? Fire station. No? Fire station. Kasi, yung fire station kasi class, meron talagang mga nasusunod. Example, sa college, classroom. So, meron talaga, ano yung mga ideas nyo dyan? Democratic. Sa high school prom din, of course. Ano yung gusto natin mangyari para mas mapaganda yung prom? Sige, ano yung ideas nyo? Homeless shelter. Of course, sobrang free niyan kasi walang bahay yan eh. No? Sa homeless yan, shelter. So, sobrang open yan kasi kawawa yung mga tao, dapat mabait ka. Itong fire station, kung may sunog, may plano. And dapat mo yung sundin. So, hasam na hindi democratic yung mga, di ba, pag sundalo ka class, I think alam mo to, meron ka sigurong asawa na sundalo or kuya. Wala yung mga opinion. Hindi na yan importante yung opinion mo. Importante yung command. Di ba? Di ba sila yung, di ba, mga fire station, sa mga agency, mga BGMP, di ba, they are following orders, hindi po opinion. No? You get me? So, hindi po siya kasali sa democratic leadership. Okay? Gets ba? Gets? Kalang ha? (47) A study conformity ability to resist conforming.
All of the above. Bakit, sir? What contributed to the ability of subjects to resist ability of small group of witnesses? Of course. So, kumbaga, ang tanong dito, ability of subject to resist. Ano? Bakit ba nagkakameron yung tao na gana na mag-resist? Number letter A, pag may grupo na. Diba? Kung ikaw yung tao sa una na binubuli ka, nung nagkameron ka ng grupo, gaano mo yan kaliit, so di ba parang medyo matapang ka na? Di ba? And then dito, the presence of an ally. So, kaibigan, kasamahan, kaalyansa. O, di ba? Nagre-resist ka na kung may kasama ka. Next, the ability to keep one's answer private. Yung word pa lang na nagiging secretive ka, private ka, resistance na yan. Sa sundalo, hindi pwede yan. Kasi that's a form of resistance na meron kang tinatagong information. So, all of the above yung sagot. Okay? Hindi ka nagko-confirm, no? Tago-tago ka ng mga ano. 48. Which type of group leadership has communication pattern that flows from top down? So, from top to down. Ano kaya? Authoritative. Authoritarian. Yung democratic, oftentimes, from down, nagkokonektahan lang yan. No? Laissez-faire. Yung laissez-faire, yan yung medyo delegative masyado. Nagdi-delegate. So, para daw siyang sort of pabayang leader. Kayo na bahala dyan. May basbas ako sa inyo. Pero, pag pumalpa kayo, huwag niyo ako sisihin, ha? Kasi kayo yung gumawa eh. Ganyan yung mga laissez-faire. No? Expressive. Expressive masyado. Yung authoritarian, kung ano yung gusto ko, sundin nyo. Hindi pwede na ganito, ha? Dapat sumunod kayo. Di ba? 49. Which is not an example of normative organization. A study hall. Ano ibig sabihin class ng normative? Ibig sabihin yan, no? Merong norms. A normative organization. Okay? Normative organization, also called voluntary organization, are based on shared interests. No, shared interests. So, itong normative organization, it is formed because of shared interests. Example, book hub. So, ang book hub, mayroon kayo interest sa isang libro. No? So, pupunta ka sa book hub na yan kasi mahilig ka sa libro. O, di ba? Example, church youth group. So, pupunta ka dyan kasi religious ka. So, meron kayong shared interest. Yan yung normative, di ba? Norm. From normal. Another, people for ethical treatment for animals. So, para kayong advocate for animals. So, of course, mahal yung hayop. Nagpuprotesta kayo for one cause, for shared. No? Sabi kasi no, na ito daw normative organization, also called voluntary organization, that are based on shared interests. At itong study hall, hindi naman lahat sa study hall nag-i-study. Iba dyan nag-date pa. Mga ganyan, no? Nako. So, hindi po siya part ng normative organization. Kasi yung normative organization, yung grupo nyo, meron kayong shared interests. Get me? $50. Which of these is an example of total institution? Na kaya? Ayan.
So, total institution, ano ba yan? It is an institution that controls almost all aspect of members' lives. So, ano yung is an example? So, ito na yung organization na, itong organization na to, kinokontrol niya yung aspeto ng mga membro na nakatira dyan. Example, yung gym. Hindi naman. Pag pumunta ka ng gym, wala naman pakialaman. Pwede mo naman buhatin yung lahat. Hindi ka naman pinapakialaman. Pero kung hindi mo kaya, ini-escortan ka. Itong political party, hindi naman. May mga iba't ibang buhay naman yung mga political party. Yung iba nga dyan, kumakalas. High school. Hindi rin naman. Hindi siya total institution kasi pwede mong gawin kahit ano sa high school. Pero sa kulungan, yan yung tinatawag na total institution. Kasi kontrolado yung buhay mo dyan. Kung nakakulong ka, ay wala kang choice. Ikakulong ka. Paano ipapagawa sa inyo? Gawin mo. No? Papaluin ka. Yan po yung total institution. Ito po yung organization or institution that controls almost all aspect of its members' lives. Okay? Ganyan po yan. Get me?